So, Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ready na po ba tayong magbigay ngayon ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon? Amen. Kung ganun po, ang lahat po ay inaanyayahan para po sa ating opening prayer. Sige po, tayo po'y sumamba, magpasalamat. Ipagpasalamat natin ang buong isang linggong na pagtagumpayan natin dahil sa habag at awa ng ating Panginoong Yesus. Sige po, samahin niyo ako mga kapatid. Oh Lord God, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, O Lord. Purify your name. We exalt your name on high, O Father God. We thank you for everything, Panginoon Diyos. Salamat, O Lord God, sapagkat may regalo ka ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa panibagong araw na ito, na punong-puno ng pagpapalang inihahanda mo sa iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng mga answered prayer. Salamat po, Panginoon, sapagkat malalakas kami. Narito, patunay na ang habag at awa mo ay patuloy naming nararanasan, Lord. Sapagkat mahal mo kami. Kung bakit narito kami, Panginoon Diyos, dahil yan sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, sa lahat po ng mga anak mo at kapatid ko na narito, maging sa live streaming na kasama namin, na magpupuri, nasasamba, mag-aaral ng iyong mga salita, marami pong salamat. At sa banal na Espiritu, O Holy Spirit, we welcome you in this place. Manguna ka sa aming kalagitnaan. Kami po, Panginoon, ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nawa ang iyong mga salitang aming maririnig, buhat sa magtuturo sa araw na ito. Ito ay magministeryo, tumanim sa aming puso, maisapamuhay namin ito. O Holy Spirit, we welcome you in this place. Lord, ang katagumpayan nawa ng gawain ito ay aming maranasan. Mula pasimula hanggang wakas, Panginoon Diyos, ay kami ay magtatagumpay dahil Ikaw, Panginoon, ang Diyos namin, O Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos. Tanggapin mo po ang aming mga awit, Panginoon, sa bawat palakpak na aming gagawin, sa bawat pag-awit namin, Panginoon Diyos, ang mga anghel sa langit kasama namin nagpupuri sa iyo. Tunghayan mo kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, Lord. Ituon mo ang iyong paningin. Kalugdan mo ang mga anak mong lumalakad sa katwiran mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Ang anointing, Panginoon, ay pasaganain mo sa tatayo sa unahang ito. Nawa ang iyong mga salitang kanyang ipapahayag, buhat sa iyo. Yung i-impart niya, Panginoon, ito'y magsilbing lakas namin, magsilbing tatag namin, Panginoon Diyos, upang sa amin sa araw-araw na pamumuhay, Panginoon Diyos, hindi kami mawala sa iyo. Lord, anumang sitwasyon ng kalagayan ng bawat isa ng mga anak mong narito, maging sa live stream, Panginoon, Lord, katagpuin mo po sila. Tugunin mo, Panginoon, na matagal na nilang hinihiling. Ano man ang niluluhod nila sa iyo, Panginoon Diyos, ipagkaloob mo to more than their expectation, O Lord God. Nawa matutunan naming magantay, Panginoon Diyos, sapagkat lahat ng binibigay mo ay best para sa amin. Matutunan naming magantay sa lahat ng aming hinihiling, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord God, sa mga instrumentalist, Panginoon, na ginagamit mo sa lahat ng tatayo dito. Anointing, more anointing, O Lord God, igawad niyo po sa kanila. At ang kaunawaan sa mga salitang aming maririnig, ipagkaloob mo po sa aming Panginoon. Naway huwag maging matigas ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, upang sa anumang sitwasyong kakalagyan namin at kinakaharap, maunawaan namin. Lord, sa araw na ito, Panginoon Diyos, anumang kakaharapin namin, pangit man, maganda, Panginoon, makita namin ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, salamat. Oh, Holy Spirit, thank you. Thank you, oh Lord God. Maraming pong salamat. Ito po ang aming
sa lahat, lalo na rin po sa mga nanonood on live streaming. Happy Lord's Day po. Are we ready to give praise and worship to our Lord? Amen. This is the duty, one of the duties of all His creation, to give the highest praise and worship to our Lord of Lords, King of Kings. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 95, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song." Amen. Let us praise our Lord with music and song. Hallelujah. Hallelujah. This song, gawin po natin hymn of victory. Amen. Sa lahat ng mga naging anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpak po natin ating mga kamay.
is our worship unto you, O God, that all of your creation will bow down and kneel down on you, O God. Hallelujah. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture. Our Lord deserves the highest praises. Amen? Deserve the highest worship of all His creation. Let us adore Him. Adore His name, for He is holy, holy God. Hallelujah. Let us adore Him, O God. Heavens declare the glory of God, and all of the world will join the praise His wonders proclaim. The oceans and sky
of kings, deserve our hallelujah, deserve our worship and praise. For you are holy, 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 holy God. Nothing will ever compare to your power, to your majesty. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, you alone deserve all the praises. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, we are here, all your creation, your son and daughter. We give you the highest praises. We give you the highest glory. The power, the honor is yours forever and ever. Jesus, you will reign. You will reign. You will reign on high. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yours is the kingdom. Yours is the honor. In Jesus' name, amen and amen. Praise your Lord. Hallelujah. So, bago po i-announce yung ating announcement, meron po, ngayon po ay i-ready po natin yung ating mga tithes and offering. Bago po natin yan ihulog mamaya, ipagpe-pray din po natin yan. Center International Church announcing prayer intercessor every family, every day at 9 p.m. Bible study any day. Corporate prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. Revival service every first Friday of the month at 7 p.m. Women's Empowerment Service every second Sunday of the month at 3 p.m. Youth Fellowship every third Sunday of the month at 3 p.m. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at 7 p.m. Thank you and God bless. This is full of So kung ready na po yung ating mga tithes and offering, bago natin yan ihulog, atin po munang ipapanalangin. Sige po, samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kaloob. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga kaloob na ito, Lord God. Sa lahat po ng blessing na natamo namin, natanggap namin buhat sa iyong habag at awa, pinagpapasalamat namin ito, Lord God. At sa pamamagitan po ng mga tithes and offering, isa po ito sa susi upang ang biyaya na buhat sa iyo ay patuloy na managana sa amin. Sapagkat sabi mo, Panginoon, ibigay namin yung first fruit of our labor. Ang aming pong mga tapayayan ay hindi po matutuyuan. Ang aming pong mga kamalig, Panginoon, ay hindi mawawalan. Ganyan kakabuti, Panginoon, sa mga tapat mong mga anak. Kaya, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga tithes and offering. At pinagpapasalamat din namin, O Lord God, lahat ng mga pinagkukunan ng aming mga kabuhayan, O Lord God. At ang aming mga hinihiling, Panginoon, ay yung tinugon, lubos namin itong pinagpapasalamat. At anuman po, O Lord God, ang kanilang mga hinihiling, buhat pa sa kanilang mga panalangin personal, O Lord, dinggin mo ito, Panginoon Diyos. At amin pong ina-announce, O Lord God, na ang promotion ay managana po sa kanila, O Lord God. Ang mga business, Panginoon, ay iyong palaguin. At ang mga mag-aaral, Panginoon, ay mag-explore, O Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami na magbigay at ibigay sa iyo ang mga karapat-dapat para sa storehouse, O Lord God. Lord, tanggapin mo po ang aming mga tithes and offering. Nawa ito ay magamit sa matalinong kaparaanan upang marami pa pong maabot na mga kababayan namin na hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita. Tanggapin mo ito, Panginoon, buhat sa amin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, pwede na po nating ihulog ang ating mga tithes and offering. Dun po sa malaking box yung ating mga offering. Then yung prayer request po, pwede po dun sa maliit na box. Sige po.
Muli po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. Ngayon din po sa mga nakikinig sa atin via live streaming, sa mga kapatid po natin sa Joshua Family Group, na pinangungunahan po ni Sister Cherry Dictado at ng kanyang brother husband, Brother Wawi, and sa mga kapatid po natin sa Ginyangan, Quezon. So, si Pastor din po ngayon is nasa Pagudbud po. So, may mga imimit po sila mga pastors, and sa bawat isa po na narito ngayon, Happy Lord's Day po. I-greet po natin yung bawat isa ng Happy Lord's Day. So, are we blessed po? Amen. So, ngayon po tayo po yung nabigyan ng opportunity para po mag-share po ng Word of God. And before po tayo mag-start po, manalangin po muna tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, for the gift of life na ibinigay mo po sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito sa iyong mga salita. Gayun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin via live streaming. I know, Panginoon, that you are in our midst. And tunay na hindi ka po nakocontain, Panginoon, na anumang pong lugar. Ikaw po, Panginoon, ay nasa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, for the opportunity na ibinigay mo po, Panginoon, sa akin. Give me, Panginoon, more knowledge, wisdom, and anointing. Use me as your vessel, Panginoon, to preach your word. And I know, Panginoon, that you will touch the hearts of each and every one of us. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na safe and sound, Panginoon, mo pong idinako ang mga kapatid. And tunay na no weapon formed against us shall prosper, for we are covered by you. And we claim, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain sa umagang ito. In the mighty name of Jesus, Amen. Tunay na bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umaga pong ito. So, ngayon po, ang ating pong pag-aaralan is makikita po natin sa Book of Samuel. So, sa Samuel 1, 1 Samuel 1 verse 1 to 28 po. So, nakita na po ng bawat isa sa atin. So, babasahin ko po. Sa verse 1 po, ang sabi dito, sa Ramataim Zophim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuph na Efrateo. Dalawang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang anak nito. Ngunit ang natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal niya ito bagamat hindi ipinahihintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapayak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka? Bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, inihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay nakalaan sa iyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli.
Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nanalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, "Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Pinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Ipinatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin." Pagkasabi niyon, bumalik sa kanila si Samuel at later po, babasahin po natin yung sa verse. So, umaga pong ito, ito po ang theme natin is from impossible to possible. Dream. And dream, from dream to greatness po yung subtitle ni Pastor. So, ngayon po, ang topic po is anguish turn to triumph. So, sa in Old Testament po, so sabi po, Hannah isn't the first woman in the Bible to suffer infertility. There was Sarah, the wife of Abraham, then Rebecca, the wife of Isaac, and Rachel, the wife of Jacob. So, kasi nung panahon na yon in the Old Testament, yung fertility ng babae, ito kasi yung, kumbaga, childbearing ability ng isang babae is napakahalaga nung panahon nila. Kasi may makakatuwang ang asawa mo, then sa culture kasi nila, ang babae nakakapagbigay ng anak is nag-gain ng value or importante talaga. So yung family nagsasuffer kapag walang maibigay na anak doon sa asawa mo. Hindi lang physical, but syempre emotionally, di ba? In our present generation din naman, kapag wala ka, yung mga woman na hindi pa pinagkakalooban ng anak, di ba? Medyo, syempre, malungkot, di ba? So, sa panahon din nila, ganon, may nagsasuffer sila mentally. But, kahit na maraming na-record ang Bible na hindi pa napagkakalooban, di ba nakita natin, in God's perfect time, ipinagkakaloob niya yung para sa kanila. And we know, and we learn that God and cared about each and every situation na meron tayo sa buhay natin. Amen po. So, sa bagay na to, na-meet po natin ang family ni Elkanah. So, si Elkanah po, may dalawang asawa, si Penina and si Ana, or si Hannah. Si Hannah po, wala siyang anak because hindi pa siya pinagkakalooban. And Penina, meron siyang anak. Kahit na walang anak si Hannah, mas mahal siya ng kanyang asawa. And every year, nagpupunta sila sa Shiloh, or yung Shiloh, yun yung place kung saan nag-o-offer ng sacrifices for the Lord. Then, din dinudulog yung mga panalangin. So, sabi po dito, sa bagay na to, si Elkanah is from the tribe of Levite and from the family of Kohathites. So, yung mga Kohathites po sila yung mga most honorable doon sa house ng tribe ng Levite. So, sabi po, kahit na ganun yung nangyari kay Hannah, may infertility, what is Hannah's response sa bagay na to? Malalaman po natin kung paano niya na-overcome yung nararamdaman niya and paano niya pinagkatiwala sa Panginoon yung bagay na ito. Sa bagay na ito, malalaman po natin what is, information po muna, what is triumph and anguish. So, triumph po is a victory or success at something. So, the feeling of joy or happiness after being successful or victorious. So, ibig sabihin, nagtagumpay ka sa isang bagay na ninanais mo. You felt accomplished or yung achievement na nais mo, nakamit mo. And anguish is extreme pain, distress, or anxiety. So, ito yung nararanasan ngayon ni Hannah. But, how did Hannah turn her anguish from being a triumphant person? So, malalaman po natin yan sa umagang ito. To fully comprehend, ipinapaalam sa atin ng Panginoon that kailangan i-comprehend natin or isa-isip natin, ma-understand natin
that in this world full of anguish, we can overcome this by turning to God who will lead us to triumph. Amen. Sa bagay natin, sa umagang ito, di ba, hindi lingad sa kalaman natin na signal number 3 na daw po tayo. So, maaaring isipin natin to, ano bang mangyayari? Kasi nakita natin yung direction ng bagyo. Pero itong anguish na to, huwag nating hayaan na ma-let down tayo or madala tayo. And we will know in Hannah's story, how did she overcome her anguish and become triumphant. So, ito po ang unang bagay, number 1, by seeking God in a humble prayer. So, sa verse 10 to 14, ang sabi po, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine. So, di ba, yung nakakatuwang part dito is, napagkamalan pa siyang lasing. Nagpe-pray siya. So, sa atin, what are the gestures or paano po tayo mag-pray? Kasi binanggit dito, Hannah, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. So, si Hannah, yun yung gesture niya. Siguro iisipin natin, sobra yung pag-iyak niya yung time na yon, nakaluhod siya. Or, kung ano man yung nararamdaman niya, pinor out niya. So, in our part, paano tayo mag-pray? Tayo ba yung nakahiga? Lord, tapos sabi ni Lord, ano kayong susunod na prayer? Siguro, sabi ng Lord, ay tulog na pala yung anak ko. Sabi gano'n. Sino po yun? Kasi pag nakahiga talaga, pag nag-pray ka, makakatulog ka. Kasi nga, kailangan, di ba sabi nga, pumasok sa isang kwarto, manalangin ka, tahimik, yung iba naman ang gesture, nakaluhod. Meron naman nakataas ang dalawang kamay habang naglalakad. So, meron tayong different ways and gestures kung paano mag-pray. So, si Hannah, makikita natin, she wept bitterly habang nagpe-pray. So, it is not, pwede ba akong mag-pray kahit nasa sasakyan? Pwede po. Pwede ba akong nag-pray kahit may ginagawa? Basta, hindi naman nakokontain ng Lord sa place, kung anong ginagawa mo. Basta the content of your heart ang most important. Yung nakikita ng Lord, if we truly pour our hearts, hindi yung, wag tayo yung manalangin ng basta lang. Kailangan yung content ng heart natin ang mahalaga. And any kind of gestures, pwedeng nakatayo. Halimbawa, nasa sasakyan ka, pwede mag-pray. So, sabi nga dito, how did Hannah overcome her anguish and become triumphant? Ang ginawa niya by seeking God in a humble prayer. So, sabi nga, prayer is a powerful weapon. Makikita natin sa buhay ni Hannah that kahit na gano'n yung nararamdaman niya, may pain, di ba nagpe-pray ka, tapos sa paligid mo, merong mga maririnig kang tinig. So, di ba meron tayong 3 voices na nadidinig. Una po is the voice of man. So, yung voice of man, anong gagawin sa iyo nun? Panghihinain ka nun. Siyempre, pag may narinig ka mga negativity, manghihina ka. Pangalawa po is yung voice of devil. So, yung voice of devil, ilalayo ka niya sa promises ng Lord. Then yung third, ano po yung third voice? Voice of God or yung promises ng God na kung saan, ito yung magpapatibay para hindi ka mawala sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa paligid ni Hannah, while she was praying at Shiloh, syempre, si Penina, di ba, gano'n naman sa panahon din natin ngayon. Kung anong, minsan may mga nagkukutsa sa'yo. Like in Hannah, habang, syempre wala siyang anak kasi nga,
meron siyang, nagsasuffer siya in infertility. Si Hannah, si Penina may anak, so kinukutya siya bilang ikaw na kinukutya ka dahil sa kakulangan mo or pagiging barren mo. Di ba masakit yon bilang magulang or bilang babae? So hindi pa po ako, wala pa po akong anak. So bilang sa mga nanay na wala pa pong anak, may naririnig ng gano'n, it is painful on your part kasi you desire na magkaanak, di ba? Yung mga nagpe-pray na magkaanak, in God's perfect time, we know that God will give you the desires of your heart. Basta po, we continue like what Hannah did by seeking God in a humble prayer. So, sabi po, every year, nag-o-offer sila ng offering sa Shiloh. So, yung Shiloh po, yung Shiloh po is a place na kung saan dito nga po nag-o-offer ng offering for the Lord. Sabi nga po, di ba kapag nag-pray tayo, when we pour our hearts, and tinuruan din po tayo yung sa Lord's Prayer, not our will, but let your will be done. Huwag natin pong, pag may dinulog tayo sa prayer at hindi pa po dumadating, huwag tayong manghinawa na manalangin ng manalangin. Kasi, God has made everything beautiful in His perfect time, not on our own time. Pag pinangunahan natin ng Panginoon, hindi maganda mangyayari. Pero pag ang hinayaan natin ng Panginoon na manguna, let God, ginawa din natin yung part natin, tunay na the best and worth it yung darating sa atin. Basta wag lang po tayong maiinip. Like Hannah, when she pour out herself to the Lord, despite ng mga pain, di ba sabi dito, she wept bitterly. So, ano kayang itsura ni Hannah? Kung mapipicturize natin, anong itsura ni Hannah nung nagpe-pray siya? Na, sabi nga, in her deep anguish, ibig sabihin, hindi lang siya pain, mas malalim pa yung nararamdaman niya. She wept bitterly. Ibig sabihin, naiyak siya sa Panginoon. Dahil yung desire niya na gusto niya magkaanak, talagang dinudulog niya sa Panginoon. And ang part pa doon is, habang nagpe-pray siya, because she's pouring out her heart. Di ba kapag tayo umiiyak, minsan wala nang lumalabas na tinig. Only nag-a-utter lang tayo sa lips but walang sound. Pero, dahil doon sa bagay na yun, napagkambalan pa siyang lasing. So, ibig sabihin, yung nangyayaring yon, di ba, sa paligid natin, paano mo i-overcome yon? Yung palang mo ng mga bagay na yon, na meron sa yung nagsasalita ng hindi maganda, then napagkambalan ka pa. How will you overcome that matter? Di ba po? Bilang si Hannah, hindi niya na mind yung nasa paligid niya. Ang naisisip niya, it's all about me and God. Yung po si Hannah na, I will pour out my heart and I will let God knows what deep inside my heart is. So sa bagay na yon, ang bagay na to talagang mahalaga yung pananalangin. And malalaman po natin, how did Hannah overcome her anguish? By being prayerful. So, di ba, every year nagpupunta sila sa Shiloh. Sabi nga, it is all about our relationship with the Lord. And the content of our heart is what matters most to God. Sa pananalangin natin, we have to seek God. More importantly, be humble. Huwag tayo yung laging yung magpapakataas. Kasi, di ba, ang nagpapakataas, ibinababa. Pero ang nagpapakababa, itataas. So, always remember and keep that in mind. Be humble, lalo na pag nasa harap tayo ng Panginoon. Amen. So, sabi po dito, sa Daniel 10 verse 12, do not fear, Daniel, for the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. So, in the life of Daniel naman po, how did prayer become a habit sa buhay ni Daniel? So, may mababasa po tayo sa book ng Daniel, yung sa chapter 6 po. So, ito po si Daniel. Noong time na yon, ang king po is si King Darius. So, si King Darius nagtalaga siya ng 120 governors na mamamahala sa kingdom. Then, sa 120 governors na yon, namili siya ng 3 tao na mamamahala sa 120 governors and sa kingdom.
Then, ang napili niyang prominent person is si Daniel. So, sa panahon na yon, at sa panahon din natin, di ba merong yung gagamit akong term na mga naiinggit. So, sa panahon na yon, nainggit yung dalawang kasama ni Daniel sa kanya at gumawa sila ng plot kung paano makakakita ng charge or yung term na paano sila makakita ng kasalanan ni Daniel. So, ang ginawa nila, sinulsulon nila ang hari or may sinabi sila sa hari. Sabi nila, King Darius, what if po kaya magpagawa kayo ng decree na 30 days wala pong sasamba sa ibang Diyos maliban sa inyo. Yun po ang sabi ng dalawang tinalaga ng king. Sabi ni King Darius, okay, sige, gawin natin yung decree na yan. So, di ba kapag decree ng king, hindi pwedeng mabali. So, after nun, nabahala si Daniel kasi si Daniel, lagi siyang nagpe-pray sa Lord. Hindi siya nawawaglit na manalangin sa Panginoon. So, kahit na may decree, ang ginawa ni Daniel, nagpunta siya sa isang silid, then nag-pray siya. So, eto naman dalawang, tatawagin natin silang, yung dalawang Marisol at dalawang Inggitera, nakita nila si Daniel, talagang lahat ng galon ni Daniel, di ba ganon? Kapag may nakikita sa'yo, gusto nilang makitang may makakamalian sa'yo kahit wala naman. So, may mga taong ganon. So, kay Daniel, gusto nilang may makitang kamalian kay Daniel. And nakita nila, nag-pray si Daniel. Nakita nila. Ang ginawa nila, bukod sa sulsulera, sumbongera pa. So, eto na. Nagsumbong sila sa king and sinabi nila, King Darius, di pa po may decree kayo na 30 days, bawal manalangin sa ibang Diyos or bawal sumamba. Nakita po namin si Daniel na nag-pray. Di ba po kapag po may sumuway, meron po kayong parusa. So, ang sinabi nila, ang gawin po nating parusa is itapon sa lion's den. So, si King, sa totoo, nababahala siya. And nag-isip siya ng paraan paano maililigtas si Daniel. Pero dahil nga may decree, eto na naman yung dalawang sulsol. Sabi nila, di ba po kapag po hindi sumunod, may parusa. So, ayaw man ng king, ang ginawa ni King Darius, ipinatapon si Daniel sa lion's den. Then after nun, habang pinapasok si Daniel, malungkot ang hari at sinabi niya na, nawa ay iligtas ka ng Diyos mo na sinasamba mo. Yun ang sabi ni King Darius. And after nun, kinabukasan, yung king mabilis na gumising at ang ilalala niya agad is si Daniel. Then after nun, pumunta siya sa lion's den, iniisip niya ano na kayang nangyari kay Daniel. Baka nilapan na ng leon. Nung tinawag niya si Daniel, malungkot niya pa nga tinawag si Daniel, baka kasi kung ano na nangyari. Pero, nung narinig niya sumagot si Daniel, naniwala siya at nakita niya na wala man lang nigalo, sugat. Naniwala siya sa Diyos na sinasamba ni Daniel. And because of that, nagpalabas ng decree ang king from all over the palace na ang Diyos na sinasamba ni Daniel ang Diyos na dapat sambahin. So, ibig sabihin yung prayer, kahit na yung, di ba sa isip natin, nag-praise Daniel, naging dahilan para malagay sa kapahamakan. Pero, makikita natin that prayer is a powerful weapon at ang tunay na Diyos na sinasamba natin ang mag-iingat at magliligtas sa atin. So, makikita natin in the life of Daniel that kahit na isipin natin, paano nangyari yon? Kung lions den, di ba pwede ka nang lapain nun? Pero with God, kung imposible man sa atin, sa God posible. Amen. From impossible to possible. In the life of Daniel, makikita natin that God is working in her life. And from the first day that he set her heart to the Lord, he humbly set his heart to the Lord, dininig na siya ng Panginoon. And kahit na may mga pangitain siyang nakita about Israel, pinanalangin niya ang bayang Israel because he cares for them, not only for herself, but for them. And God see the heart of Daniel kung gaano ito kung gaano ka humble yung heart ni Daniel sa bagay na iyon. So sa sumunod naman po is about King Jehoshaphat. So in the life of the King Jehoshaphat,
makikita natin din yung power ng prayer and fasting. So, they were about to to overcome yung pagsakop sa kanila or pakikipaglaban sa kanila ng Ammonites, Moabites, and Edomites. So, 3 kingdoms yung lalaban sa kanila. But, dahil dito, di ba, nakaramdam siya ng takot. Pero God assures King Jehoshaphat that He will be with them. And dineclare ng king na magkaroon ng prayer and fasting. So, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Na hindi mo kayang malagpasan or mapagtagumpayan ng isang bagay kung sariling lakas mo lang yung gagamitin mo. All you have to do is to pray, seek the Lord with a humble heart, and He will gives you victory. So ano pong nangyari sa buong bayan ng Juda? Dahil yung buong bayan ng Juda is nag-pray and nag-fast. Naging matagumpay po sila sa battle. So na-overcome nila yung battle because God is with them. Because they seek God with a humble heart. So that's what you call the power of prayer. Like what Hannah did, by seeking God in a humble prayer, malalaman natin how she overcome yung anguish niya. Amen po. So the next thing we have to do to overcome, like what Hannah did is, sabi po sa 1 Peter 5:6-7, humble yourselves then under God's mighty hand so that He will lift you up in His own good time. Leave all your worries with Him because He cares for you. So this is a promise of God na panghawakan natin, that God will lift us in His mighty hand. Basta yun nga po, we have to have a humble heart and humble ourselves before Him. Lord, seeking the Lord with a humble heart, Hannah received her answered prayer in the life of Samuel. So, sa atin po, sa panahon natin ngayon, when we pray, for example, ako po, ang personal prayer ko talaga sa Lord, Lord, ayoko pong magka-work nang may pasok ng Saturday and Sunday. Kasi po, syempre pag Saturday, rest mo na yon, Sunday kasi pang church. Pinag-pray ko yun sa Lord. And ang first work na binigay sa akin ni Lord is sa isang rural bank. So yun yung pinag-pray ko kay Lord. Then, hindi ako nagkakaroon ng, pag may pasok ng Sabado, okay lang. Pero pag Linggo, wag. Nagkaroon kami ng outing noon Saturday and Sunday. Ang ginawa ko, hindi ako sumama. Pero hindi pa ako regular noon. Ang sabi nila, kapag hindi daw sumama, is hindi mare-regular. So, ang ginawa ko, sabi ko, hindi ko sasama kasi nga Sunday yon. Hindi ako sumama. Ang nangyari, sabi, bakit hindi ka sumama? Alam mo bang hindi ka mare-regular kapag hindi ka sumama? Sabi ko, kasi po Sunday yon, Saturday, Sunday. Sabi ko, okay lang po, ginanong ko. Kasi nga first work ko yon. The expected ko,
hindi na ako mareregular kasi nga hindi ako sumama. Kasi rules yun ng company. Di ba? Kapag may company rules, kailangan sumunod ka. So, hindi ako sumama. Hinihintay ko na lang na hindi ako ma-regular. Pero para sa akin, yung parang hindi naman sa malungkot ako. Sabi ko, marami pa naman sigurong work. Hindi ako, ang hinihintay ko na lang na hindi ako ma-regular. Then, until one time, sabi ko, kahit ito po hindi ako ma-regular, siguro po okay lang. Kasi nga, may simba po kasi talaga noon. Ginawa ko, hinihintay ko na lang yung paper. Then, after nun, pumunta yung HR sa akin, yun nga, pinapirma ko ng for regularization. So, ibig sabihin, kapag humingi ka sa Lord na walang pasok ng Saturday, Sunday, ibibigay ng Lord. And inisip ko na hindi na ako mareregular, pero na-regular ako with the help of the Lord. Kasi nga, inuna mo siya. Amen po. So, sa atin po, sa atin naman po, kapag, di ba, meron pa sa atin na walang work, tapos we pray to the Lord na, Lord, magkaroon po ng trabaho. Then, when God provide, wag naman po tayo yung biglang mawawala sa ministry. Na ang naging dahilan mo pa para mawala ka sa ministry is yung work mo. So, it's a matter of choices po talaga. So, sabi nga, life here on earth is not a series of chances, but a series of choices. Choices po. Lahat ng gagawin natin is all about choices. Kaya sa mga tinugon ng Panginoon na magkaroon ng trabaho, church, Sunday is waving. So, ayun po, sa mga tinugon ng Lord, blessing na magkaroon ng trabaho. Blessing na meron tayong income na nare-receive. So, let's make up to God naman, yung i-return naman natin, yung blessing na na-receive natin. Di ba po? Like what Hannah did. Sabi po, when na-receive niya na yung answered prayer, ito lang po on my version. Halimbawa ako si Hannah, dahil first child ko si Samuel, dadalhin ko siya sa ibang bansa. Halimbawa po. Pero Hannah fulfilled her vow to the Lord. Hindi siya naging selfish. Hindi niya inisip na, hindi, first time ko magkaanak eh. Bakit hindi ko pwedeng ilaan yung i-fulfill yung pagiging mother ko, maalagaan ko siya. Pero, sabi doon, di ba, pinangako niya sa Panginoon na kapag binigyan siya ng anak, ibibigay niya si Samuel sa Lord. At maglilingkod si Samuel sa Panginoon. Like what Hannah did, she fulfilled her vow to the Lord by being true to her promise and by being faithful through obedience to the Lord. Sa buhay ni Hannah, makikita natin that God gave him Samuel in God's perfect time. Kaya po sa bawat isa sa atin, kung meron man po tayong mga answered prayer na hinihintay or na-receive na natin, always be thankful and grateful. Huwag tayong maiinip na may hinihintay tayo, huwag mainip. Amen? Kapag may hinihintay po tayo, so, ibibigay ng Lord. Amen. Sa mga singles, amen. Amen. Sa mga nag-aaral, makakagraduate tayo and ma-achieve natin yung lahat. Sa mga nagwo-work, may mga promotion, sa mga may businesses, magiging milyonaryo. Amen. So, basta po yung promise natin sa Lord, ha? Wag nating i-break. Like what Hannah did. So, sabi po dito sa Deuteronomy 23, verse 21 to 23, if you make a vow to the Lord your God, you shall not delay fulfilling it, for the Lord your God will surely require it of you, and you will be guilty of sin. But if you refrain from vowing, you will not be guilty of sin. You shall be careful to do what has passed your lips. For you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth. Amen po. Sabi po dito, kapag merong pinangako tayo sa Panginoon, huwag nating hahayaan na hindi ito mapupulfill natin. Kasi, ang tao nagbe-break ng promises, pero ang Panginoon hindi nagbe-break ng promises.
Likewise sa atin, if we made a promise to God, hindi naman tayo ni-require ng Lord na gumawa ng promise sa Lord. Tayo ang voluntarily na nagsabi ng mga bagay na pinangako natin sa Panginoon. Di ba? Kapag nananalangin tayo, di ba may mga promises tayong binabanggit sa Lord? Lord, kapag po nagkaroon ako ng ganito, ganito, ganito. Hindi naman ni-require tayo ng Lord na, kailangan kapag ganito, di ba po? Kumbaga, voluntarily tayo nagsabi ng mga bagay sa Lord. And we have to fulfill that. Hindi tayo yung magbe-break ng promises. Kasi kapag sa Old Testament, di ba, kapag meron mga nag-break ng decree or law, anong punishment po sa kanila? Death. Minsan po, stone to death. Lalo na kapag hindi nasunod sa mga commands and decree ng Lord. So, sa panahon natin ngayon, we have the grace of God. Kaya kung may mga promises tayo na hindi na fulfill sa Lord, lagi tayo nagbabanggit ng mga pangako na hindi naman nagkakatotoo, wag na po nating gawin. Sabi po dito, ang mabuti daw, you refrain from vowing. Wag ka na lang mangako kung hindi mo naman daw tutuparin. Kasi hindi ka naman doon nagkasala. Kaysa naman ngako ka, di mo tinupad, nagkasala ka. So, mag-isip tayong mabuti ng mga bagay na sasabihin natin sa Lord. Kasi nga, yun nga, may karunungan binigay sa atin ng Lord. So, be careful sa mga sasabihin natin. Amen po. Sumunod po, Numbers 30 verse 1 to 2. Moses spoke to the heads of the tribes of the people of Israel. This is what God commands. When a man makes a vow to God or binds himself by an oath to do something, he must not break his word. He must do exactly what he has said. So, sa Old Testament, maraming mga instruction about promises. So, kasi yung bind na to kasi, di ba? Kung anong pinangako mo sa Panginoon, di ba? Nakabind yun sa heaven eh. So, kailangan i-fulfill natin yon. And we must not break our own word. So, magkaroon tayo ng isang salita. Sabi nga, choices. It's a matter of choices. And yung choices of words natin and mga promises natin sa Panginoon. So, si Hannah, makikita natin in the life of Hannah, tinupad niya ba yung promise niya sa Panginoon? Sabi po dun sa mga sumunod na verse, sabi po dun, sa verse 19 to 24 po, kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Yun nga. So, sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya, dumating ang araw na siya'y nagsila ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. So, after ilang years, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shiloh upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang tupdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin. So, ito yung winning period ni Samuel. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkanah, gawin mo kung anong inaakala mong mabuti, hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Ana at inalagaan ng kanyang anak. Nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala pa siya ng isang 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata at sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko po sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. So, pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. So, Ana exemplifies yung taong may isang salita. Amen. Yung pangako niya sa Panginoon, di ba, bilang firstborn niya si Samuel. So, yung winning period po kasi in Jewish tradition, di ba? Yun yung time na nahiwalay na yung bata sa pag-breastfeed.
then pwede na siyang kumain ng solid food. So after Samuel, malagpasan niya yung period na yon, dinala siya ni Hana or ni Ana sa templo ng Diyos at doon para maglingkod sa Panginoon. So makikita natin that Hana, na yung birth ni Samuel, hindi yung naging dahilan para hindi siya tumupad sa pangako. Bagkus, yung birth ni Samuel, yung naging dahilan para yung anguish niya, ma-overcome niya, and then, ma-fulfill niya yung promise na sinabi niya sa Panginoon. So ano pong sumunod na nangyari doon? Makikita natin that, sabi nga po, di ba, na habang bata si Samuel, dinala sa templo. So sa mga anak din po natin, wag po natin silang hahadlangan na pumunta po sa bahay panambahan. Sabi nga po, train up the child the way he should go, and when he is old, it will not depart from it. So habang bata pa lang po maturuan na sila, hindi naman po para sabihin, baka ibuli sa school na masyadong banal pag laging nasa church. Hindi po yon. Maganda na yung katuruan ng Panginoon, maituro sa kanila, para paglaki nila, hindi yun nila makakaligtaan yon at hindi na nila malilimutan yon. Like what Hannah did to Samuel, habang bata, dinala niya sa templo at nag-serve sa Panginoon. Sabi nga, yung mga maliliit na bata, kailangan habang bata sila, matutunan sila on how to worship the Lord. And their parents should instruct them how to worship the Lord. Diba? Kung ano yung nakikita ng bata sa magulang, magagaya ng bata. Ang bata kasi is great imitator eh. So, makikita natin yan, lalo pag mga nasa infancy pa sila. Hanggang paglaki nila, kung anong ginagawa ng magulang at nakikita, di ba, ginagawa ng bata. So, habang bata pa lang sila, teach them how to worship the Lord, instruct them, and engage them sa mga bagay na kung saan magpapalago ng karunungan nila, gayon din ng spiritual life nila. Amen po. So, sabi po, after dahil finulfill ni Ana yung kanyang promise, ano pa pong nangyari kay Hannah? Pag binasa po natin yung sumunod na verse, pinagkalooban pa po si Hannah ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. So makikita natin that how God works in Hannah's life, and makikita natin how Hannah became grateful and thankful in return to the Lord by giving his son to the Lord. Hindi siya naging selfish. And makikita natin that God's perfect time is worth and best. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, if we have yung dinidesire sa Lord, idulog lang natin to, like Hannah. And kapag tinugon, be thankful, magbalik pa sa salamat sa Panginoon. Huwag i-claim ang glory. Give glory to the Lord. Sabi po, be grateful and thankful, like what Hannah did, because Hannah exemplifies a faithful woman before the Lord. Makikita natin that overcoming anguish and become triumphant cannot be made by our own selves lang. So wala tayong kaya kung wala ang Diyos. Kaya po sa umagang ito, makikita natin how God works in the life of Hannah. And pag binasa natin ang book ng Samuel, diba, si Samuel is naglingkod sa Diyos talaga siya, wholeheartedly. Dahil sa step na yon ng kanyang nanay, or dahil sa hakbang ng nanay niya, at may nauunawaan ng nanay niya na pagpapalain sila ng Panginoon, ginawa niya yung bagay na nakabubuti, hindi lang para sa kanyang sarili, bagkus, gayon din sa kanilang pamilya. So, yun po yung makikita natin sa buhay ni Hannah. And sa conclusion po, overcoming anguish and triumphing cannot be achieved through our own strength, but through humble prayer, answered prayer, and fulfilling our vow to God. He is the only one who can provide our victory and success in this life's journey. For He is able to make the impossible possible. So, magtiwala tayo sa Lord. All things are possible with Him. Kahit naisipin natin na parang sa ating kaisipan, imposible. Pero pag inilagak natin sa Panginoon,
all things will be possible. Through God our Lord. Amen po. Tunay na sa umagang ito, pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita, and to God be all the glory po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nadinig, Panginoon, na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Hannah, kay Samuel, Panginoon, na kung saan they exemplifies, Panginoon, yung pagiging faithful, Panginoon, and humble, na kung saan nagsisik, Panginoon, sa iyo, wholeheartedly. Gayun din po sa mga answered prayer, Panginoon, na iyong tinugon. Salamat po. We know, Panginoon, that you have made everything beautiful in your perfect time. We have to be grateful, Panginoon, and thankful for all the blessings na aming nare-receive. Gayun din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, gayun din po sa live streaming. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumatagpo sa kanilang buhay, Panginoon, and to seek you, Panginoon, through humble prayer, Panginoon, and sa mga answered prayer, we know, Panginoon, that all our anguish, Panginoon, will become triumphant, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang source, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan namin. Ikaw ang magpo-provide. And all the desires of your heart, or of our heart, Panginoon, ay pagkakaloob mo in your perfect time. Not our will, but let your will be done, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin, Panginoon, na narito ngayon, gayon din po sa live streaming, Panginoon. I know, Panginoon, that you put something in their hearts, Panginoon. Ikaw ang nag-touch sa kanilang mga puso. Ikaw ang kumilos mightily, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalakas sa buhay ng bawat isa, sa mga pangako, Panginoon, na aming pinanghahawakan. Tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And for you, Panginoon, to you, Panginoon, all things are possible, Panginoon. We have to humble ourselves, Panginoon, and wholeheartedly seek you, Panginoon. Salamat po sa namin ibinibigay, Panginoon, ang mataas na pagpupuri, Panginoon, at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen.